Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi rin naman pinili ng isang anak ang maluwal siya sa mundong ito. Ikaw, kapusohan, hanggang kailan mo babayaran ang utang na loob mo sa iyong mga magulang? Dear Papa Dudut, ang isang anak ay walang kakayahan na mamili ng kanyang magiging magulang. Ang pagkasilang sa kanya sa mundong ito ay hindi niya ginusto o hiniling kailanman. Ang mga magulang madalas ang may kakayahang magdesisyon kung kailan nila gustong magkaroon ng anak. Silang responsable pagdating sa buhay ng kanilang anak. Pero bakit parang ang anak pa ang may habang buhay na utang na loob na kailangang bayaran sa kanila, kahit na hindi naman niya hiniling na mabuhay sa mundong ito? Hi Papa Dudut, just call me Eileen. 30 years old, taga Cavite at nagtatrabaho bilang quality assurance sa isang opisina sa Makati. Aaminin ko na hindi talaga ako mahilig makinig ng drama sa radyo, pero dahil paborito ko kayong DJ at ng kaibigan ko, pati na rin po ang programa ninyong Barangay Love Stories, kaya naisipan ko na sumulat na rin para makapagbahagi ng kwento kong may aral na maiiwan sa mga nakikinig ngayon. Solong anak nga lang pala ako ng mga magulang ko. May sarili kaming bahay pero si Papa lamang ang nagtatrabaho para matugunan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Hikayin kasi si Mama kaya medyo mahina ang kanyang katawan. Ganon pa man ay nagsumika pa rin si Papa para mapag-aral ako hanggang kolehiyo, Papa Dudut. Ano, Eileen? Sakto na ba ang lasa nitong sinigang na bangus na niluto ko? Opo, Ma. Sakto na po yung asim ng sabaw. Ang sarap. Talaga? Sana magustuhan din ng papa mo. Sigurado po ako na magugustuhan to ni Papa kasi pareho kami ng panlasa eh. Tsaka lahat naman din ng niluluto nyo masarap po talaga, Ma. Maana ka talaga sa papa mo na magaling mambola. O siya, tulungan mo na ako maghain sa lamesa at sigurado ako na pauwi na rin ang papa mo. Sige po, Ma. Kukuha na po ako ng mga plato at baso. Ay, nakakapagod talaga ang traffic. Pa, sakto po ang uwi nyo kasi katatapos lang po magluto ni Mama. Ang sarap po ng sinigang na bangus niya. Masarap naman talaga magsinigang ang mama mo. Amoy pa lang nitong sinigang mo, ang sarap na talaga, mahal. Paborito mo kasi yan, kaya amoy pa lang nasasarapan ka na kaagad. Ma, maniwala ka sa akin. Lahat naman po ng niluluto ninyo masarap. Tama ang sinabi ni Eileen. Kaya nga pinakasalan kita kaagad kasi sobrang sarap mong magluto. Ay, oo nga pala. Bukas wala akong pasok sa trabaho. Bakit po pa? Hindi naman po holiday bukas, di ba? Oo, hindi nga. Kaya lang kasi nagtitipid ngayon yung furniture shop na pinagkatrabahuhan ko. Matumal lang benta. Kaya kaysa magbawas ng mga tauhan, babawasan na lang daw nilang araw ng pasok namin sa trabaho. Di ibig sabihin nun, mababawasan din ang kikitain mo sa trabaho? Ganun na nga, mahal. Pasensya na ha. Kailangan na naman tuloy natin magtipid sa mga susunod na araw, lalo na't malapit ng bayaran ng tuition ni Eileen. Wala yun. Ako nang bahala pagdating sa pagbabudget kaya wag mo nang alalahanin yun. Pa, Ma, ano po kaya kung maghanap din ako ng part-time job? Bakit mo naman gagawin yun? Kaya ko pa naman kayong buhayin ng mama mo. Oo nga po, kaya lang kasi nahihirapan na rin po kayo sa mga gastusin pati na rin si Mama. Pero paano naman ang pag-aaral mo kapag nagtrabaho ka? Part-time job lang naman po kung sakali. Hindi ko po pababayaan ang pag-aaral ko. Wag na, Eileen. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kasya pa naman ang kinikita kong pera para sa mga gastusin dito sa bahay. Pati na rin sa pang-tuition mo. Payagan niyo na po ako, Pa. Promise, pagbubutihan ko pa rin po ang pag-aaral ko. Ay,
Tsaka na natin pag-usapan yan. Ayoko rin kasi na mapagod ka. Mas gusto ko na nakafocus ka lang sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ka. Basta sa ngayon, ayoko muna na mag-part-time job ka. Papa Dudut, medyo maagang naging mag-asawa ang mga magulang ko. Hiling daw kasi yon ng mga lolo at lola ko. Ang bumuo nga ng pamilya sina papa at mama para makita raw ako ng mga magulang nila. Natupad naman nila yon dahil ilang taon lang pagkatapos akong isilang ay namatay na rin sina lolo at lola. Naging maayos naman daw ang relasyon at pagsasama nila lalo na at may sarili na silang bahay na tinitirhan noon. Hindi rin gaanong mataas ang presyo ng mga bilihin kaya lang habang tumatagal, doon na nila nararamdaman ang hirap ng buhay lalo na nga nang magsimula na akong mag-aral. Kaya para sa akin, naisip ko noon na mas mabuti pa siguro kung hindi kaagad sila nagpakasal o gumawa ng anak. Hindi naman dahil sa ayoko mabuhay sa mundong ito pero iba pa rin kasi yung pinaghandaan ng mga magulang ang buhay na ibibigay nila sa kanilang magiging anak. Iba pa rin yung may maayos na preparasyon para hindi sila nahihirapan. Kagaya noong mga panahon na nag-aaral na ako sa kolehiyo. Kaya naman sa huli pinayagan na rin ako ni Papa na mag-part-time job. Papa Dudut. Sa wakas, graduate na po ako! Oo nga anak! At sobrang proud kami sa'yo ng papa mo. Tama ang mama mo, Eileen. Nakaka-proud kasi tinulungan mo kami ng mama mo para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Sabi ko naman po kasi sa inyo, kaya kong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Oh, teka. Umiiyak po ba kayo, pa? Naku, hindi. Napuwing lang ako. Umiiyak kayo eh. Eto talagang papa mo. Mas madrama pa kesa sa akin. Hanggang ngayon kasi, nahihiya pa rin ako. Bakit naman po? Pakiramdam ko kasi, hindi ko masyado nagampanan ng pagiging tatay ko sa'yo. Dapat hindi kita hinayaan na magtrabaho habang nag-aaral. Ginawa ko po yun para makatulong sa inyo. Kaya hindi nyo po kailangan na mahiya. Pero, munti ka na rin hindi makagraduate, di ba? Oo nga po, dahil dun sa isang incomplete na final grade ko sa major subject. Pero nagawan ko naman po ng paraan dahil naipasa ko yung special exam na binigay sa akin ng professor ko. Wala pong kinalaman ng pagpa-part-time job ko ron, pa. Di meron pa rin. Kasi sobrang nahirapan ka na pagsabayin ng pag-aaral at pagkatrabaho. Kung hindi kita pinayagan na magtrabaho nun, mas makakapag-focus ka sa pag-aaral mo. Pero kung hindi naman po ako nag-part-time job, kayo lang po ni mama yung mahihirapan lalo na pagdating sa pagbabudget para sa mga gastusin. Magulang mo kami at responsibilidad naming ibigay ang mga pangangailangan mo. Hindi mo kailangang isipin ang mga problema namin kasi anak ka namin. Kami ang mas dapat na kumilos para sa iyo, Eileen. Pero isang pamilya po tayo, pa. At ang pamilya, dapat po nagtutulungan. Tsaka ang mahalaga naman po ngayon, nakatapos na ako ng pag-aaral ko. Ito po yung pangarap ninyo para sa akin ni mama, di ba? Yung makaakyat sa stage at makakuha ng college diploma. Tama si Eileen, mahal. Huwag na tayong malungkot sa araw na to. Dapat nga mag-celebrate pa tayo kasi tinupad ni Eileen ang pangako niya na hindi niya pababayaan ang pag-aaral niya kahit may part-time job siya. Pasensya na. Hindi ko lang din talaga maiwasan na maging emosyonal sa araw na to. Hindi lang din kasi ako makapaniwala na sa wakas, college graduate na nag-iisang anak natin, mahal. Ako rin naman. Parang kailan lang. Araw-araw tayong namomroblema kasi palagi siyang umiiyak kapag iniiwan na natin siya sa classroom ng grade 1 pa lang siya. Pero eto, sa wakas, tapos na siya sa pag-aaral niya. Kaya nga po, malaki yung pasasalamat ko sa inyo. Kasi hindi niyo po ako sinukuan.
Alam ko po na napakaraming pagsubok ang dumating sa atin. Hindi po naging madali yung buhay para sa ating tatlo. Pero nagpakatatag pa rin po kayo. Hanggang sa ito, nakapagtapos na ako ng pag-aaral ko. Basta po, pangako ko po sa inyo na ako naman po yung babawi sa pagkakataon na to. Susuklian ko po lahat ng sakripisyo na ginawa po ninyo para sa akin. Papa Dudut, nakita ko ang pagsusumikap ng mga magulang ko para mabuhay at mapag-aral nila ako. Kahit nasa bahay lang, si mama ay palagi niya akong inaasikaso, lalo na kapag alam niyang pagod ako sa part-time job ko. Kapag umuwi ako noon sa bahay ay pinagtitimplan niya kaagad ako ng kape at pinaghahandaan ng merienda. Tatanungin niya rin ako kung anong ulam ang gusto ko para sa hapunan. Gusto niya raw kasi na kahit papaano ay mabawi ko ang pagod ko mula sa part-time job ko. Si Papa naman ay tutol talaga noong sabihin ko na nakapasa ako sa interview para makapag part-time job. Ayaw niya kasi na maapektuhan ang pag-aaral ko. Ayaw niya nang nahihirapan ako, pero dahil na rin siguro nagsisimula na kaming magipit sa pera ay pinayagan na rin niya ako. Sinabi lang niya sa akin na kapag nahihirapan ako na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho ay bitawan ko na raw ang pangalawa para mas makapag-focus ako sa pangarap naming tatlo na makapagtapos ako ng kolehiyo. At dahil nga sa suporta ng mga magulang ko ay natupad ko ang pangarap nila na makagraduate ako. Para sa akin ay malaki ang utang na loob ko sa kanila. At gagawin ko ang lahat para mabayaran yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kaagad din naman akong nakahanap ng trabaho. Pero hindi pala madali ang maging regular sa isang kumpanya. Palaging natatapos ang kontrata ko at hindi na re-renew pa. May ilang taon din akong ganon at nahihirapan talaga ako kapag natatapos ang kontrata ko sa trabaho. Ayoko kasi nang nagtatagal ako sa bahay namin. Hindi dahil sa ayokong makasama ang mga magulang ko, kung hindi dahil ayokong maging pabigat sa kanila. Nahihiya ako sa kanila kapag nababakante ako at nahihirapan na maghanap ng trabaho. May oras kasi noon na natagalan bago ako matanggap ulit sa trabaho at halos naubos na rin ang ipon ko. Kaya naman hanggat maaari hindi ko inahayaan na magtagal na wala akong trabaho dahil gusto ko talagang makatulong sa mga magulang ko. Mabuti na lamang at pagkalipas ng ilang taon ay naging regular na rin po ako sa isang kumpanya. Ayun nga lang, sa Makati yun at medyo nahihirapan ako sa pagbiyahe ko sa pang-araw-araw. Pero ayos lang. Basta malaki ang naitutulong ko noon sa mga magulang ko pagdating sa mga gastusin sa bahay, Papa Dudut. Grabe, ang bigat talaga nitong mga pinamili ko. Ilagay ko na nga muna dito sa ibabaw ng lamesa. Oh, Aileen! Nakauwi ka na pala. Mahal! Nandito na si Aileen! Oh anak, ang dami mo naman yatang pinamili. Medyo po, pa. Kasi nakita ko na wala na pong laman ng ref natin eh. Kaya eto, nag-grocery na po ako ng pang isang linggo. Kasi nadaanan ko pong bukas pa yung convenience store na malapit dito sa atin eh. Dapat nag-text ka na malapit ka na dito sa bahay para naabangan ka namin sa may garahe at natulungan ka naming bitbitin tong mga pinamili mo. Empty bat na rin po kasi yung cellphone ko kaya hindi na ako nakapag-text. Bumili ka na rin pala ng makakain natin sa hapunan. Opo ma, bumili po ako ng spaghetti, fried chicken, tsaka buko salad dun sa katabing restaurant ng convenience store. Mabuti na lang pala at hindi pa ako nagluluto ng ulam natin. Bakit parang ang dami mong binili para sa hapunan, Aileen? Kasi gusto ko po sana mag-celebrate tayo ngayon, kahit dito lang po sa bahay. Kinausap po kasi ako ng supervisor namin kanina at pinapirma niya po ako ng kontrata dahil regular na po ako sa trabaho. Ibig sabihin,
Regular ka na talaga ngayon sa kumpanya nyo? Opo, Ma! At marami po akong benefits na makukuha mula sa trabaho ko. Magkakaroon po kayo ng healthcare insurance, may yearly appraisal din po kami sa sweldo namin. Tapos iba pa po ang 13-month pay ko sa company bonus kapag December na. Ang ganda pala talaga dyan sa pinagtatrabahuhan mo ngayon. Maganda po talaga kaya natuwa ako nang sabihin ng supervisor namin na regular employee na po ako doon. Nakakatuwa naman anak. Kapag nagkataon, mapapaagang pag-resign ko sa furniture shop. Ano pong ibig niyong sabihin, Pa? Nagkwento kasi ang papa mo kanina. Napapagod na raw siya magtrabaho kasi ang liit na lang ng sinusweldo niya dun sa furniture shop. Matagal ko na rin talagang gusto mag-resign at tumito na lang sa bahay. Ilang taon na rin kasi ako nagkatrabaho. Hinihintay ko lang talaga na maging regular ka na dyan sa trabaho mo para pwede na ako mag-resign. Pero hindi po ba masyado pang maaga para mag-resign kayo? Ang ibig kong sabihin, Pa, kaka-regular ko pa lang din po kasi sa trabaho ko. Oo nga, pero kung ikukumpara yung sweldo ko sa kinikita mo, mas malaki yung iyo. Sigurado ako na kahit hindi na ako magtrabaho, mabubuhay na tayo ng mama mo sa kikitain mo dyan sa kumpanya nyo. Huwag kang mag-alala, Eileen. Hindi pa naman kaagad magre-resign ng papa mo sa trabaho. Sinabi ko kasi sa kanya na pag-isipan niyang mabuti ang desisyon na gagawin niya. Matanda na kami kaya pag nag-resign siya, baka hindi na siya makahanap pa ng ibang trabaho. Bakit pa ako magtatrabaho kung may maayos naman ng trabaho ang anak natin, mahal? Sigurado naman ako na hindi niya tayo pababayaan. Kasi pinag-aral at pinagtapos natin siya ng koleyo. Hindi ba, anak? Opo, syempre naman po. Sandali lang po ha. Ilalagay ko lang po sa ref yung mga grocery ko para lumog po tong lamesa natin. Papa Dudut, wala pang isang taon mula nang maregular ako sa trabaho ay huminto na nga sa pagtatrabaho si Papa. Nag-resign siya sa pinagtatrabahuhan niya at mula noon ay ako na ang sumalo ng lahat ng mga gastusin sa bahay. Mula sa mga pagkain, bills hanggang sa pati mga bagong gamit sa bahay na gusto ng mga magulang ko. Madalas kasi silang magpabili sa akin ng mga appliances o mga furnitures lalo na kapag darating ang fiesta sa lugar namin. Dapat daw ay may bagong gamit na makikita mga bisita sa loob ng bahay. Kaya naman kahit na hindi kailangan basta gusto nila Papa at Mama ay ibinibigay ko yon sa kanila. Kahit mga gadget na gusto nila, Papa Dudut. Basta pasok sa budget ko ay ibinibigay ko kung ano man ang hilingin nila sa akin. Yun kasi ang parang ko ng pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Gusto ko na maramdaman nila na ginagampanan ko ang responsibilidad ko bilang anak nila. At dahil ako na ang tumatayong breadwinner sa bahay ay doon na rin ako naglakas loob na sagutin ang manliligaw kong si Renan, Papa Dudut. Babe, salamat sa pagpunta mo dito sa bahay para mas makilala ka ng parents ko ha. Gusto ko na talaga kasing malaman nila na may boyfriend na ako. Naku, pasensya ka na, ginabi ka na ha. Kaya sigurado hating gabi ka na makakauwi ng kondo mo. Naku, ayos lang yun babe. Nag-enjoy naman ako nakausap sila eh. At nag-enjoy din naman sila nakakwentuhan ka kanina. Talaga? Oo naman. Pinagluto ka pa nga ni Mama ng paborito mong beef caldereta, di ba? Oo, ang sarap nga nun eh. Walang-wala yung kaldereta na niluluto ng mami ko. Pero babe, sa tingin mo, nagustuhan nila ako para sa'yo? Para kasing medyo tahimik sila kanina habang nagdi-dinner tayo. Lalo na yung papa mo. Hindi siya masyado nagsasalita. Ganun lang talaga si Papa. Nakilala mo na siya dati, di ba? Nung pinakilala kita sa kanila na manliligaw ko, may pagkasuplado talaga siya. Lalo na kapag mabagal ang internet connection dito sa bahay. Mahilig kasi yun mag-Facebook eh. Tsaka tumambay sa iba pang mga social media. Kaya kapag mabagal ang internet, ayun, umiinit din yung ulo niya. Ganun ba? Para kasing iba yung mood nila kanina ng mama mo nung malaman nila na boyfriend mo na ako. Mas kinakausap pa nga nila ako nung hindi mo pa ako boyfriend eh. Pero baka tama ka, iba lang yung mood nila kanina, lalo na ni Tito. Oo, ganun nga. Wala lang talaga sa mood si Papa.
Sige na babe, umuwi ka na kasi baka matraffic ka pa pabalik ng Makati. Okay, sige. Sakay na ako sa kotse. Pumasok ka na rin sa loob ng bahay niyo. I-text mo ako kapag nakauwi ka na ha. Bye! Ingat ka! Bye! Nakaalis na ba si Renan? Opo pa, baka kasi matraffic pa siya pabalik ng Makati eh. Ano namang naisipan mo at sinagot mo ng lalaking yon? Ha? Ano pong ibig niyong sabihin pa? Ang ibig sabihin ng papa mo, hindi ba masyado pang maaga para maging boyfriend mo siya? Ilang buwan din naman pong nanligaw sa akin si Renan. Naipakilala ko na rin po siya dati bilang manliligaw ko. Kaya sa tingin ko, wala nang ibang dahilan para hindi ko siya sagutin. Pero hindi mo pa rin dapat minamadali ang mga bagay-bagay, Aileen. May tamang oras naman, lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon. Pa, 28 years old na po ako. Pareho rin naman po kami ni Rena na may regular at maayos na trabaho. Siguro naman po, ito na yung tamang oras para mas makilala namin ang isa't isa bilang magkarelasyon. Mas makikilala mo siya kung wala pa kayong relasyon. Kasi kapag pinatagal mo pa ang panliligaw niya at sumuko siya, ibig sabihin, hindi siya seryoso sa nararamdaman niya para sa'yo. Naiintindihan ko naman po ang point niyo, pa. Pero para sa akin po, mas gusto ko siya makilala bilang boyfriend ko. Ikaw ang bahala. Sabi mo nga, nasa tamang edad ka na. Pero sana, huwag ka pa rin nagmamadali sa mga desisyon na ginagawa mo. Huwag kang tumulad sa mga kaklase mo. Di mo kailangan makipag-unahan sa kanila sa pag-aasawa. At kung dumating man ang oras na gusto mo na talagang lumagay sa tahimik na buhay, sana huwag mong kalilimutan ang obligasyon mo sa amin ng papa mo. Tandaan mo sana na nag-iisang anak ka lang namin. Kaya wala kaming ibang pwedeng asahan na tumulong sa amin kung hindi ikaw lang, anak. Papa Dudut, halos 80% ng perang kinikita ko sa trabaho ay napupunta sa mga bayarin sa bahay o sa mga magulang ko. Nagpakabit na rin kasi kami ng internet connection at yung mahal na package pa ang kinuha namin. Dahil yon ang pinili ni mama. Kaya naman dumagdag pa yon sa bills na kailangan kong i-budget sa sweldo ko. Kasunod noon ay hiniritan ako ni Papa na gusto niya ng bagong TV para sa kwarto nila ni Mama na ibinigay ko rin naman sa kanila. Tapos aircon naman ang hiniling ni Mama sa akin at iba pang mga bagong gamit na binigay ko din sa kanila. Kaya wala rin talagang natitira halos sa sinasahod ko. Wala akong naiipon para sa sarili ko at madalas na naiinggit ako sa ibang kaibigan o katrabaho ko na nagagawang magbakasyon sa kung saan-saan. Dahil wala silang pinagkakagasusan sa mga magulang nila. Pero syempre hindi ko yon pinaparamdam sa mga magulang ko. Papadudot mula nang ipakilala ko si Renan, kina Papa at Mama madalas nila akong pinapaalalahanan na huwag munang mag-aasawa. Sinasabi nila na hindi madali ang pagbuo ng pamilya kaya sana raw ay hindi muna yon pumasok sa isipan ko. Dapat daw ang trabaho at pag-iipon muna ang focus ko at hindi ang pagkakaroon, papadudot, ng pamilya at ng anak. Ang naisip ko noon ay sana naisip din nila Papa at Mama ang mga bagay na yon bago sila nagdesisyon na gumawa ng anak noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Food chain kami nagkakilala ng boyfriend kong si Renan. Lunch break ko yon at maraming tao kaya konti na lang talaga ang bakanting upuan. Mag-isa lamang ako noon sa lamesa at may isa pang bakanting upuan sa tabi ko kung saan nakishare si Renan. Nakipagkilala na rin siya sa akin at sa maikling oras na yon ay nag-enjoy talaga ako nakausap siya. Naulit ang pagsasabay naming kumain hanggang sa makapagpalagayan kami ng loob. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay niligawan na ako ni Renan at ipinakita niya na seryoso talaga siya sa akin.
Sa Makati lang din kasi siya nakatira pero dinadalaw niya ako sa Cavite kapag wala siyang trabaho. Magkalapit lang din ang building na pinagtatrabahuhan namin at nung una ay gusto niya pa akong ihatid araw-araw pa uwi ng Cavite. Pero ako na nagsabi na hindi niya kailangang gawin yon. Kaya hanggang sa may sakayan na lamang ng bus niya ako hinahatid. At ang pinaka-paborito kong parte ng panliligaw niya sa akin ay yung paggawa niya ng mga tula at love letter. Kaya sino ba naman ang hindi mai-in love sa kanya? Hindi ba? Papadudo 3 buwan din ang tinagal ng panliligaw sa akin ni Renan. Naramdaman at nakita ko kasi na seryoso talaga siya sa akin. At mahigit 1 taon na ang relasyon namin nang mag-decide kaming magsama na sa isang bahay. Malapit lang kasi ang tinutuluyan niyang kondo sa trabaho ko. At dahil magkasama na kami sa isang bahay ay hindi naman pwede na hindi ako mag-share sa mga gastusin para sa aming dalawa, Papa Dudut. Ay, grabe. Ang lapit na nitong kondo sa trabaho ko pero halos 40 minutes pa rin ang naging biyahe ko. Ang traffic talaga kapag Friday. Payday din kasi ngayon kaya maraming tao sa labas. Mas traffic pa nga kanina kasi halos 1 oras din ako nag-drive pa uwi. Mabuti na lang talaga babe hindi ka sumabay sa akin. Napa-overtime kasi ako kanina dahil dun sa mga audit na kailangan kong tapusin. Ano pala yung mga hawak mo na papel, babe? Bills na kailangan bayaran. Kino-compute ko lang kung magkano lahat para alam ko kung magkano rin ang kailangan ko i-budget. Ay babe, nag-withdraw na nga pala ako kanina. Eto. Naku di na, hindi mo na kailangan mag-abot. Ano ka ba? Di ba kailangan mo na rin magbayad ng internet at bill ng kuryente nyo dun sa Cavite? Oo, pero pwede pa namang ma-delay ng konti yun. Unahin na lang muna natin yung mga gastusin sa kondo. Itago mo na muna yan. Baka mas kailanganin mo pa yung pera dun sa bahay nyo. Pero babe, hindi kasi ako nakapag-share dun sa mga binayaran mong bills nung nakaraang buwan. Ano ka ba? Huwag mo akong alalahanin. Tsaka babe, alam ko na wala na halos natira sa savings mo kasi nga binili mo yung request na bagong sofa set ng mama mo. Kaya ko pa naman bayaran tong mga to. Huwag ka na muna mag-share dito, akong bahala. Okay lang ako. Ay, ang totoo, nahihiya na rin kasi ako sa'yo eh. Huh? Bakit ka naman mahihiya? Gumagastos ka rin naman pagdating sa mga grocery natin para dito sa kondo pero maliit lang naman ang nagagastos ko kumpara sa'yo. Ano ka ba? Hindi naman to contest eh. Gets ko na maliit na lang ang natitira sa'yo kada sahod. Kaya konti na lang yung perang na itatabi mo para sa sarili mo. Alam ko naman na lagi ka nagpapadala ng pera sa parents mo eh. At kapag alam nila na malapit na ang sweldo mo, nagre-request na sila ng mga bagong gamit para sa bahay nyo. Pero ayos lang naman sa akin yun kasi nga parents mo sila eh. At alam ko na ikaw lang ang inaasahan nila na tutulong sa kanila. Ay, kaya nga minsan napapagod na talaga ako. Anong ibig mo sabihin, babe? Habang tumatagal napapansin ko na parang may mali na sa ginagawa ko o ginagawa ng parents ko eh. Pakiramdam ko, masyado na akong naaabuso. Baka naman pagod ka lang, kaya mo nasasabi yan. Siguro nga babe. Pagod na akong suportahan at tulungan sila. At mahirap man aminin, minsan nararamdaman ko na pagod na ako maging anak nila. Imagine, kaka-regular ko lang sa trabaho, nag-resign na kagad yung papa ko para magstay na lang sa bahay. Kahit pwede pa naman sana naming pagtulungan yung mga gastusin doon. Pero hindi eh, inasa na lang nila sa akin ni mama lahat. Alam mo sa totoo lang, nakakainggit ka, tsaka yung ibang mga kaibigan ko. Kasi nagagawa nyo magtrabaho na halos sarili nyo lang ang iniisip nyo. Yung parents nyo kasi hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin para sa mga sarili nila. Hindi nila kayo binigyan ng responsibilidad na buhayin sila. Samantalang ako, ito, kumakayod para sa mga magulang ko. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin dati na gusto mong bumawi sa kanila. Ginagawa mo yan kasi nga gusto mong tumanaw ng malaking utang na loob. Pero hanggang kailan ko ba dapat gawin yun? Hanggang kailan nga ba ako dapat magbayad ng utang na loob sa kanila? Nakakapagod na kasi talaga, Renan. Nakakapagod na silang unahin kaysa sa sarili ko.
Papadudot, bukod sa malapit ang kondo ni Renan sa pinagtatrabahuhan ko ay gusto ko na rin talagang ihanda ang sarili ko pagdating sa pag-aasawa. Kaya pumayag ako sa gusto ni Renan na magsama na kami sa iisang bahay. Mag 30 years old na kasi ako noon, kaya naman para sa akin ay oras na para i-ready ko ang sarili ko tungkol sa buhay pag-aasawa. Kailangang matuto na ako mag-budget, maging good partner at humawak ng pera na para sa aming dalawa. Kaya lang ng mga oras na yon ay hindi ko yon magawa ng tama dahil na rin sa patuloy na pag-aabot ko ng pera sa mga magulang ko. Noong mag-umpisa na hindi ako masyadong umuwi sa bahay namin sa Cavite ay wala naman akong naririnig na kahit na anong negatibo mula sa mga parents ko. Nag-text naman kasi ako na kinarenan ako matutulog kapag ganon. Tapos ay palagi akong nag-iiwan ng pera sa kanila. Pero nang tuluyan na nga kaming mag-live-in ni Renan, hindi naman pwede na puro si Renan lang ang gagastos ng para sa aming dalawa. Bukod sa hindi pa fully paid ang kondo na yon ay may mga bills, gastusin sa kondo at iba pang bayarin din siya na pinaglalaanan ng pera niya. Kaya naman doon na ako nagsimulang mas ayusin ang pagbabudget ko ng pera. Mas nagtipid ako para makapag-abot ng pera na panggastos namin ni Renan. At kasama sa pagbabudget na yon ay ang pagtitipid ko sa binibigay kong pera sa mga magulang ko, Papa Dudut. Sagot mo na tong video call namin ng mama mo. Sorry po, Pa. May sakit po kasi ako kaya hindi ako masyadong nagse-cellphone. Naku, ganun ba? Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? medyo okay na po kaysa nung mga nakaraang araw. Ano bang sakit mo, anak? Trangkaso lang naman po tsaka na-overfatigue din po ako sa trabaho. Hindi ka naman yata inaalagaan ng maayos ang boyfriend mo dyan sa tinitirhan mo eh. Pa, inaalagaan po ako ni Renan. Kaya nga po hindi na ako nagpa-confine kasi kasama ko siya dito sa bahay. At talagang maasikaso po siya. Lumabas lang po siya saglit ngayon para bumili ng gamot ko. Baka naman kasi masyado mong pinapagod ang sarili mo sa trabaho. Ang sabi ko sa'yo, magpahinga ka rin, di ba? Ang dami po kasing holiday nito mga nakaraang araw. Kaya panay din po yung overtime ko kasi sayang yung double pay na ibibigay ng kumpanya sa amin. Kahit na. Dapat hindi mo pa rin inaabusong katawan mo. Ay, nga pala Eileen. May binibentang speaker na may kasama ng amplifier ang ninong Gary mo. Ang sabi ko, itatanong ko muna sa'yo kung kukunin natin. Mukha namang maayos pa tsaka maganda talaga ang tunog nung subukan ko yun sa bahay nila. Pero di ba po may speaker pa tayo dyan sa bahay? Oo nga, pero luma na yun nandito. Hindi na nga maganda yung tunog ng speaker na yun eh. Nasa magkano po ba yung binibenta ni Ninong, Pa? Mura lang naman, nasa 7,000. Ha? 7,000? Ang mahal naman po nun, Pa. Yan nga rin ang sabi ko sa papa mo. Masyadong mahal. Galing kasing Saudi yun kaya ganun ang presyo. 15,000 talaga ang bili ni pare doon. Pero halos kalahati na lang ang presyo na binigay niya sa atin. Ano Eileen? Pwede ko na bang sabihin sa kanya na kukunin natin yon? Kahit ano, bawasan mo na lang ng konti yung allowance na bibigay mo sa amin ng mama mo. Sige po. Pwede naman, kaya lang baka sa susunod na buwan ko pa po maibigay yung pambayad ha. Natitipid din po kasi ako ngayon eh. Magbabayad din po kasi kami ni Rena ng para dito sa kondo. Bakit naman kailangan na pati ikaw magbigay pa ng pera para sa pambayad niya ng kondo? Kasi po dalawa na kami ni Rena na nakatira dito sa kondo, Pa. Oo nga, pero siya ang lalaki. Dapat siya lang ang gumagastos lahat para sa'yo. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang bawasan ang perang pinapadala mo dito sa amin eh. Bakit kailangan na pati kami tipirin mo? Pa, sinabi ko naman po sa inyo yung dahilan. Nagsasama na kami ni Renan dito. Kaya kailangan na magtulungan rin kaming dalawa pagdating sa mga gastusin. Pero paano naman kami mga magulang mo?
Nagpapadala pa rin naman po ako ng pera sa inyo, di ba? Ayun nga lang po, kailangan nating magtipid ng konti kasi may ibang pinagkakagastusan na rin po ako dito. Nasaan na ba yung Rena na yan, ha? Lumabas nga po siya, pa, para bumili po ng gamot ko. Bakit niyo po ba siya hinahanap? Gusto ko siyang kausapin. Hindi niya dapat ginagawa sa'yo yan. Hindi ka dapat niya hinihinga ng pera para sa mga gastusin niyo dyan sa kondo niya. Hindi po ako hinihingian ni Rena ng pera, pa. Kusa po ako nagbibigay sa kanya kasi nga po, dalawa na kaming responsable sa mga bayarin dito. Mali pa rin yun. Siya ang lalaki. Kaya dapat siya lang ang gumastos lahat para sa'yo. Kasi kung patuloy kang papayag na maghati kayo sa mga gastusin, paano naman kami ng mama mo? Nag-iisang anak ka lang namin, Eileen. Huwag mo naman sanang kalimutan yun. Kaya nga pinilit ko na makapagtapos ka na pag-aaral mo. Kasi ikaw lang ang pwede naming asahan na tumulong sa amin. Huwag mo naman sanang baliwalayin lahat ng sinakripisyo namin ng mama mo para sa'yo. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong klaseng mindset meron ng mga magulang ko. Sa totoo lang ay hindi ko na sila naiintindihan. Pakiramdam ko kasi noon, kaya nila ako ginawa at pinanganak sa mundong ito ay para maging lifetime insurance nila. Binigay ko naman ang lahat ng pangangailangan nila. Bawat hilingin nila sa akin, pinagsusumikapan ko na maibigay sa kanila. Mga gamit, appliances sa bahay, pagpapaayos ng bahay namin, halaman na gusto ni mama, mga gadget na gusto ni papa at kung ano-ano pa. Inispoil ko talaga silang dalawa dahil gusto ko na maramdaman nila na ginagawa ko ang lahat para mabayaran ang utang na loob ko sa kanila. Tinupad ko rin naman ang pangako ko na hindi ko sila pababayaan at babawi ako sa kanila. Pero parang kulang pa rin ang mga ginagawa ko na yon. Kaya naman nagkasagutan talaga kami ni Papa hanggang sa sinabi ko na lamang na uuwi ako sa susunod na linggo para ipahakot ang ibang gamit ko. Papa Dudut, pagkatapos kong makuha ang ibang gamit ko sa bahay ni Papa ay hindi na kami masyadong nag-uusap pa. Nagpapadala na lamang ako ng pera sa bank account ni Mama para sa mga panggastos nila. Ang gusto ko sana ay bigyan ng puhunan sina Papa at Mama para makapagtayo sila ng tindahan o anumang negosyo para sa kanilang dalawa. Pero sinabi ni Papa na hindi nila kailangan yon. Matatanda na raw sila para mag-asikaso pa ng mga negosyo na kagaya ng sinasabi ko. Pero sinubukan kong ipaliwanag sa kanila na wala namang masama kung susubukan nilang magtayo ng tindahan, lalo na at walang masyadong tindahan sa lugar namin. Pero para kay Papa, may edad na sila para maghanap buhay at obligasyon ko naman na sila ang buhayin ko. Papa Dudut, sa loob ng ilang taon na pagtatrabaho ko para sa mga magulang ko ay hindi naman siguro masama kung piliin ko naman na simulang isipin at asikasuhin ang sarili ko. Oo, malaki ang utang na loob ko sa kanila pero dapat ba na habang buhay ko yung bayaran sa kanila? Hindi ba pwedeng tulungan din naman nila ang mga sarili nila? Ang anak ba talaga ang sasalo sa huli ng responsibilidad nila? At hanggang kailan ba ako dapat na tumanaw ng utang na loob sa mga magulang ko? Sorry po sa napakaraming tanong na iniwan ko sa inyo. Sa totoo lang kasi nahihirapan pa rin ako hanggang sa ngayon. Hindi ko na alam kung paano ko pa tutulungan ang mga magulang ko. Gusto na ni Rena na magpakasal kami at magkaroon ng anak pero natatakot ako sa mas malaking responsibilidad. Pero kung mangyari man na magkaroon na kami ng anak ng partner ko, Papa Dudut, ay hindi ko po ipaparanas sa magiging anak namin ang responsibilidad na pilit na ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut, ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Eileen. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig,
buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.